Hello guys, so kumusta kayong lahat? So kakatapos lang ng birthday ko noong March 1. At grabe, sobrang haba ng birthday ko. Ganyan talaga namin celebrate ang mga special occasions sa pamilya namin, lalong-lalo na kapag birthday. Talagang extended, no? Hindi kasi kami yung nag-celebrate ng isang araw lang, no? So minsan nga umabot kami ng isang buwan, yung celebration ng birthday lang. So ganun kasi guys, kay special ang mga okasyon para sa amin. So sa vlog na to, no, ang ituturo ko sa inyo ay yung iba't ibang klase ng cutter pan na ginagamit natin dito sa ating printing business. Kasi may mga nagtatanong paano raw wala silang Cameo. So ano raw bang pwede nilang gamitin na cutter na medyo mura lang. Kasi guys, yung Cameo lagi kong pinapakita dito sa may vlog ko. So sa mga hindi nakakalam guys, no, kung ano yung Cameo, yan yung machine na nagkakat ng iba't ibang shape. Okay, so kung saan nakakabili nyo, no, PM mo lang kami direkta sa aming page sa may FB, The Printing Shop, at sinisigurado ko sa inyo guys, no, na kami ang pinakamurang nagbebenta ng Cameo. Okay, so meron tayong Cameo 4, meron tayong Cameo 5, at yung Cameo 4 natin guys, no, wala na tayong white. So ang meron na lang natin guys na available is yung pink at syempre yung black na lang. Tapos yung Cameo 5 naman natin, ang available natin is black na lang. So syempre guys, sa printing business, no, napaka-importante ng mga pangkat ng mga materials. So ito guys, yung iba't ibang klase ng mga pangkat bukod sa may Cameo. So unahin na natin guys, no, syempre yung pinaka-basic natin ay itong gunting. So pangalawa naman guys, ang i-demo natin itong guillotine cutter. Ito yung pinaka-sikat na bukod sa gunting. Tapos yung sumunod naman natin guys ay itong 3-in-1 na rotary cutter. And pinaka-last naman natin guys, no, ang i-demo natin na itong sliding cutter. Na sigurado kung matagal ka ng followers ng aking vlog, no, nakikita mo na to lagi. Okay, so ipakita ko sa inyo guys yung iba't ibang cutter na to, kung ano ba yung mga cons at mga pros sila, at syempre mga tips kung paano ba siya ginagamit. So syempre guys, unahin na natin yung pinaka-basic, which is yung gunting. So naalala ko na nag-aaral ako ng high school, ang tawag namin sa malalaking gunting ay shear. Yung maliliit naman na gunting, ang syempre ang tawag doon is scissors, no? So ang tip lang dyan guys, no, kapag bibili kayo ng gunting, yung pinakamalaking gunting na mabibili nyo. So katulad nitong dalawa nito, malaki. So syempre guys, no, ang gunting ang isa sa mga pinaka accessible na gamit sa panggupit sa ating printing business. Okay, kasi nga kahit saan makakabili ka nito. So wala kaming binibenta nito guys, no? Pero maglalagay na lang rin ako ng link dyan sa may description section ng video na to, no? Kung saan nyo pwede ito mabili itong gunting na to. So ang ginagandahan guys ng gunting, bukod nga sa very accessible siya, ay syempre madali siyang gamitin. Okay, kasi bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo gumamit nito. So syempre ang kayang gupitin ng gunting, no, yung mga bond paper na kamukha nito na medyo manipis. Yan, at mga photo paper na kamukha nito na mas makapal ng konti. And itong Sintra board, pwede rin naman itong gupitin ng gunting. Yan, kaso problema sa kanya, pag ginugupit mo siya, napipingas siya. Yan, and syempre yung ref magnet, pwede rin natin siyang gupitin ng gunting, no? So kung wala kayong panggupit sa ref magnet, the best talaga yung gunting na panggupit ng ref magnet. So yung photo paper natin at sticker ay isa lang naman yung kapal niya. So ang cons naman guys ng gunting is sobrang bagal niya. Syempre nga naman, mano-mano at maliit yung ating mga gunting. Tapos ang isa pa sa cons yan, dahil nga sa ginugupit mo siya, ito tumatama lagi dito, no? So magugulat kayo na mayroon na kayong mga kalyo dito. So kaya ako sinabi na mas mahaba, mas maganda, kasi tingnan nyo, halimbawa lang naman na maliit yung gunting nyo, di ba? So halimbawa maliit yung gunting nyo, syempre pag ginupit nyo ganyan, ganyan nyo, ganyan, no? So dinadahan-dahan nyo siya. So nangyari, parang napipingas yung papel. Pero kapag mahaba guys yung gunting nyo, so mas maganda isang hagod lang o isang gupit lang ang gawin nyo. Yan, para laging pantay. Pansin nyo, ito pantay, ito naman medyo pingas-pingas, no? Kasi nga, kapag gumamit ka ng maliit na gunting, ganyan yung mangyari, no? Kasi nga, dinadahan-dahan mo yung paggupit sa kanya. So guys, ang gunting, kailangan talaga to sa printing business, no? Hindi to pwedeng mawala. Kahit na meron kang Cameo cutter, or meron kang lahat ng klase ng cutter, hindi dapat mawawala to guys, itong gunting na to. So ang pangalawa ko guys na ginagamit, na hindi ko nabanggit kanina, ay itong pen knife. So itong pen knife na to guys, maganda to sa mga Sintra board. Lalong-lalo na guys, no, kapag yung gagawin mga Sintra board ay mga may shape. So sample guys, kamukha nito, meron tong shape. Ang ginamit kong pangkat dito guys ay itong pen knife. So kapag gumagamit ka guys ng pen knife, no, syempre kailangan mo ng ruler. At syempre kailangan mo nitong PVC cutting mat. Kasi pag di ka gumamit nito, sigurado yan guys na yung mesa nyo ay masisira. Kasi ito, matalim na matalim talaga to. Okay, so ingatan nyo to guys, no? Kasi pag nahawakan to ng bata, siguradong masusugatan sila. So again, balik tayo dito sa mga cutting materials natin. Itong singnipis lang ng bond paper. So pwede natin siyang i-cut using ito. Yan, makikita nyo laging pantay yung cut natin. Okay, so mas maganda to para sa akin sa gunting. Kasi nga, nakita nyo kanina, ang haba ng kinat natin pero diretso siya. Kasi kapag ginunting natin to guys, no, kahit na may guide, yan, subukan natin may guide dito sa may likod, kupitin natin siya, yan, makikita nyo na hindi pa rin siya magpapantay. Yan, tabingi pa rin siya. Di ka mga guys na kapag gumagamit ka ng cutter, talagang pantay siya. So pwede rin siya guys sa mga photo paper. So i-try rin natin siya guys.
Yan, so nakita nyo, pantay na pantay yung cut niya kasi gumamit tayo ng ruler. Siyempre, ang pinaka main purpose talaga nito, kasama talaga to sa ating Sintra board business package, no? Kasi nga ito talaga yung pinangkakat natin ng mga Sintra board. So halimbawa ikakat natin tong Sintra board na to, nakita nyo kanina yung gunting, 'di ba? Pingas-pingas siya. Pag ito ginamit natin, guys, sigurado pantayan. So kapag gumagamit kayo nitong Sintra board, usually isa o dalawang hagod. Yan, makita nyo guys na pantay yung pagkakakat natin ng Sintra board. Okay? So kapag ginunting kasi natin to, again, yan, so pingas siya. So hindi siya maganda, no? So ang magandang pangkat talaga ng Sintra board ay itong cutter na to. So pwede rin natin siya guys gamitin sa ref magnet, kaso kapag ka metal yung ruler mo, yan dumidikit siya. Oh. So minsan mas maganda yun para walang galawan. So kapag gumagamit kayo nito guys, no, wag nyong mamadaliin. Minsan talaga isa, dalawa, tatlong hagod yan. Yan, so ito ginabot ng dalawang hagod. And nakat naman natin siya ng straight na straight. So yun guys ang ginagandahan nito, no? So mas maganda siya sa gunting para sa akin, pero ang cons niya naman ay talagang medyo delikado to, lalong-lalo na sa mga hindi marunong gumamit nito. At lalong-lalo na guys, no, kapag ka may bata. Yan, so sobrang talim talaga nito. Okay? At make sure lang guys, nagagamit kayo nito ulit, yung PVC cutting mat. Kasi pag di kayo gumamit nito guys, ang mangyari, may hiwa yung mesa nyo. So ang next naman natin guys, syempre ito yung pinakasikat. Ang tawag dito is guillotine cutter. So i-open ko muna siya para sa inyo. So guys, meron siyang dalawang klase. Meron siyang metal base at meron siyang wood base. Ang binibenta talaga namin guys ay metal base, no, kasi mas matibay siya sa may wood base. So ito naman guys yung itsura niya kapag na-unbox na natin. So meron siyang kasamang handle, naka-plastic. So hindi na natin siya ilalagay dito, no, kasi i-demo lang naman natin siya. Tapos meron din siyang guide para malaman mo kung gaano kahaba. Halimbawa 5 inches, 4 inches, so itatapat mo lang to doon. Pero usually hindi ko talaga to ginagamit, inaalis ko lang talaga to, no. Talaga namang lahat naman halos ng gumagamit ito, inaalis lang talaga to. So ito guys, mas maganda to kaya sa gunting, no, kasi mas mahaba yung sakop niya. So ang sakop niya ay 28, siguro mga 30 centimeters. So kapag ka first time mong gumamit nito, meron siyang lock dito, baka malito ka. Akala mo hindi siya nabubuka. Yan, so igaganon mo muna siya, saka mo siya aalisin. So maganda siya guys, gamitin sa mahabang cutting kamukha nito. Yan, makita nyo pantay na pantay siya. Okay, so pwede rin siya sa mas makapal na papel like photo papers. Yan, so kayang-kaya niya rin yung mga photo paper. Sintra board guys, testingin natin kung kaya niya. Yan, so hindi siya recommended sa Sintra board kasi nakita nyo na ganun rin, para rin siyang gunting. So the best talaga guys sa Sintra board, ito talagang pen knife, wala talagang tatalo dito. So try naman natin siya guys sa ref magnet. So yun naman guys ang problema, no, kapag ka metal yung ginamit mo na guillotine cutter, no, kasi usually dumidikit yung ref magnet dito. Yan, gupitin rin natin siya. Yan, makita nyo guys na effortless niyang ginupit yung ref magnet na makapal. So yun guys ang kinagandahan nito, no, pwede kang mag-cut na mas mahaba. So mas maganda siya sa gunting. Kaso ang problema naman dito guys, mga 3 to 6 months lang or buwan lang talaga guys ang tinatagal niya, lumuluwag na yung dito niya. So kapag lumuluwag na yung dito guys, no, hinihigpitan to. Yan, naiikot to So ikutin mo lang siya paloob, ihigpit ulit yan. Okay, tapos ilang buwan lang to, medyo tumatabingi na yung cut. So hindi talaga to heavy duty. Okay, so ito talaga mga pansamantalang cutter lang talaga to. Baka nga mas tumagal pa dito yung gunting So guys, ang next naman natin na i-demo ay itong rotary cutter. Yan, so kunin muna natin guys yung nasa loob niya. Yan, so ganito guys yung itsura niya, para siyang sliding cutter pero mas maliit siya. So ang rotary cutter guys, 3-in-1 siya. Ibig sabihin meron siyang tatlong blade. So meron siya ditong holster, dito ilalagyan ng blade niya. So 1, 2, 3. So i-testing natin guys lahat ng blade niya. So inahin na natin to, itong pinaka basic. Yung parang sa sliding cutter, no? So straight cut lang to. Okay, so paano siya inaalis? Aangatin mo lang siya ng ganyan. Tapos saka mo to isusuot, no? So yung sa side niya dito ay itong makinis kasi meron ditong magaspang ano, merong design. So yung walang design guys, doon siya. Yan, tapos saka mo siya ilalak. So ang kaya niya guys i-cut ay mga maninipis lang, no, like bond paper at itong photo paper. Yung ref magnet hindi ko sure kung kakasya siya dito kasi mapapansin nyo medyo manipis guys yung kanyang lusutan ng papel. So sample, ito yung ating parang kasing kapal ng bond paper. So bababa mo lang siyang ganyan, saka mo siya i-slide. Okay, di ba? So very easy. So try rin natin guys yung medyo makapal, mga kasing kapal ng photo paper. So i-slide. Okay, very easy rin. So yan guys yung una niyang blade. Then pag alis sa kanya, ganun rin. Angatin mo lang to. Then ibalik mo lang siya dito guys. Then the next naman natin ito yung wavy cut. So tingnan nyo guys yung cut niya. So ganun ulit. I-lock. So try natin sa maninipis na papel. So i-cut lang natin.
Yan. So makikita nyo, ito yung itsura niya. Yan, wavy cut. So bagay ito guys sa mga gumagawa ng chip bag. So ganyan yung magiging itsura niya. So try rin natin guys sa mas makapal ng konti like photo paper. Yan, so effortless niya rin kinat. Pero yung ref magnet natin guys, hindi siya kasya, imposible. Yan o, baka masira kapag pinilit natin. Okay, so yan guys yung pangalawang blade. So ito guys yung pangatlong blade, ang tawag dito is yung ticket cut. So try muna natin sa maninipis na papel. So kapag ini-slide mo na siya guys, no, akala mo hindi siya nakat, pero ang itsura niya is para siyang ticket. Hindi masyadong kita Pero pakita ko na sa inyo. Di ba yung sa ticket yung pinupunit? Ayan o. No, satisfying. Ayan o. Okay, so ganyan. Paghihiwalay nyo siya. So try rin natin guys sa mas makapal pa na papel, kung kaya niya rin. So ito siya guys yan. So ito mas kita ng konti. So ganoon rin guys, punitin rin natin. Ayan o, yung ticket. Yan. So yan guys ang pangatlong blade nitong ating rotary na 3-in-1 cutter. So guys, ang maganda nga sa kanya, no, yun nga yung pinakita ko sa inyo. Syempre, nakaka-cut siya ng tatlong klase. Straight, syempre yung wavy cut, at syempre yung isa guys is yung ticket cut. So ang cons para sa akin guys, no, hindi siya parang heavy duty, nakamukha nung sa sliding cutter na i-feature natin sa susunod. At isa pa guys, no, hindi sa kanya pwede guys yung mga makakapal na materials, no, like Sintra board at syempre yung mga ref magnet. Kasi nga guys, yung suotan niya ng papel ay medyo makipot. Yan, hindi siya kasya. And finally guys, no, ito naman yung ating sliding cutter. So ito talaga guys, ang highly recommended ko talaga, no, sa lahat ng gustong magsimula ng kanilang printing business. Ito talaga ay sliding cutter. Yan. So meron itong dalawang size. Yung isa is A4 size, yung isa naman A3 size. Ang binibenta namin dito sa may shop guys is A4 size lang. Pero yung A4 size niya guys, no, mahaba na yan. Yung A3 size kasi guys, sobrang laki nun. Para kang bumili ng mesa. So ganun siya kalaki. Kasi marami naghahanap nun. Sabi nila, sir, gusto ko kasi yung mas malaki. Pero nung nabili nila, nagulat sila na sobrang laki pala nun. Kasi guys, dati nagbebenta kami nun, pero tinigil na namin. Kasi nga, sobrang laki nun. At kapag dilagay namin dito sa may shop, sobrang laking space ang nakukuha. Hindi recommended guys yung mga jumbo na mga sliding cutter. Ang recommended lang natin guys ay ito lang. Itong A3 size na sliding cutter. So itong sliding cutter ko na to, siguro mga 10 taon na sa akin to. Sobrang tagal niya na. Tapos tingnan nyo yung ilalim niya. Ito yung replacement blade. Tapos ito guys yung pang-alis ng blade. Okay, so sa mga nagtatanong paano palitan yung blade, hindi ko rin alam. Kasi guys, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya napapalitan. So ganyang katibay guys, itong sliding cutter na to. Kaya makikita nyo guys, na ito lagi yung ginagamit ko. Pwede siya sa maninipis, kamukha ng mga bond paper. Yan, straight cut. Imagine, 10 years na to, pero ganyan pa rin siya katibay o ganyan pa rin siya katalim. Then sumunod naman, itong mga photo paper na medyo makakapal. Yan, makita nyo, effortless. Then try naman natin sa may Sintra board. Yan, so kaya niya rin guys mag-cut ng Sintra board, kaso ang problema, meron nga siyang yan, dumi or yupi. So mas maganda pa rin talaga guys sa Sintra board ito para malinis guys yung cut natin. Yan, pwede rin siya guys sa ref magnet. Yan, ang problema nga lang kapag ka ref magnet, yan o, ang hirap alisin. Yan. Bakal to magnet, syempre didikit yan. So pwede rin siya sa ref magnet. Yan, makita nyo guys sa mga effortless ang pag-cut sa kanya sa kahit anong materials. Tapos ang isa pa sa maganda sa kanya guys, no, kahit makakapal, kamukha nitong karton na to. Yan, so hindi lang natin siya gugupitin ng isa. So i-double ply natin guys yung karton. Tapos saka natin siya ikakat. Yan. So nakita nyo guys, nakat pa rin niya yung karton kahit na double ply pa siya. And again guys, no, ang paghawak dito, lagi nyo itong iipitin. Itong acrylic. Kasi pag di nyo siya inipit, gagalaw yan eh. Yan. Ang maganda pa dito guys, hindi nakalabas yung kanyang blade. So kahit bata guys, pwede itong gamitin. Yung anak ko kasi guys, nung 3 years old, pinapagamit ko na nito. Walang maihiwang daliri. Hindi guys, kamukha nung mga pinakita ko kanina. Itong gunting, syempre ito, lalong-lalo na to. Itong guillotine cutter rin guys, no, delikado to sa mga bata. Pero guys, ito, hindi siya delikado kasi walang naka-expose na blade. Tapos super easy niya lang gamitin kasi ini-slide nyo lang siya. Ang cons niya guys, wala akong maisip na cons sa kanya, no? Kasi unang-una, matibay siya. Kasi nga ito, 10 taon na sa akin to. At lahat ng bumili sa akin ito guys, itong sliding cutter na to, ito lang guys yung walang kahit isang reklamo. Okay? Talagang perfect. 10 out of 10, walang reklamo sa sliding cutter. Ito guys, ang pinakamaganda siguro na product namin, itong sliding cutter, kasi wala talaga nagre-reklamo dito. Super perfect talaga ito guys, lalong-lalo na sa pag-cut mo ng kahit na anong materials. Kahit na karton, kahit na medyo makapal na papel like photo paper, kahit na ref magnet, at syempre, pwede rin yung mga maninipis like bond paper. Yan, at kahit pag sabay-sabayin mo pa tong mga to. Yan, itong tatlong to.
Yan, perfect pa rin guys yung cut niya. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa may channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa may channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kung kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join, bilang supportan nyo na rin dito sa may channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack, ayos na sulit pa.